Meron tayo ditong sumasangguning ka-vibes. Ang sabi niya, tawagin na lang daw siyang asawa. Pero may ibang buhay. Ang sabi niya, DJ Alex, may pamilya po ako. Isang mabait na asawa at mga anak na walang kaalam-alam. Pero sa loob na mahigit 1 taon, may lihim akong relasyon sa ibang tao na mas nagpaparamdam sa akin ng saya na matagal ko nang hindi naramdaman sa sarili kong tahanan. Hindi ko po ito sinadya nung una. Nagsimula lang sa usapan, sa pakikinig hanggang sa unti-unti kong hinanap yung presence niya. At sa kanya ko naramdaman na buhay pa pala ako. Na hindi lang ako nanay o asawa, kundi taong may sariling damdamin. Pero ngayon, DJ Alex, 2 buhay ang ginagalawan ko at pareho ko silang nasasaktan. Masama ba kung piliin ko ang sarili kong kaligayahan kahit kapalit ay pagkasira ng pamilyang binuo ko? Ako, ito na naman tayo, di ba? Alam nyo naman, ang buong mundo, we're always pro-family. So, kailangan piliin po natin yung ating mga anak. But hindi ibig sabihin na pipiliin yung mga anak ay ipagpipilitan mong makipagrelasyon pa rin doon sa iyong asawa. Kung hindi mo na kasi talaga mahal, di ba? Yun, you can really consider. Kasi hindi mo naman pwedeng pekein na lamang yung iyong choices, yung iyong kagustuhan, yung iyong heart's desire. If hindi talaga iyon, napakaiksi ng buhay para hindi mo sundin ang puso mo. Pero ang tanong kasi dyan, sigurado ka na ba talagang wala ka ng feelings dun sa asawa mo? Kasi baka mamaya meron lamang bagong tao na nagparamdam sa'yo ng bagong pakiramdam which you enjoy, no? Na hinahanap-hanap mo dahil sabi mo nga, it's been a long time since you felt this alive. Yung pakiramdam na hindi ka lamang limitado bilang isang nanay, bilang isang asawa. At aminin naman natin, no, ang buhay may asawa, sometimes it can get boring sa mata ng ibang tao dahil iisipin mo, manganganak ka, at mahihinto ng ilang buwan ng iyong buhay para mag-alaga ng mga anak. And sometimes, no, dyan pumapasok yung postpartum, yung pakiramdam mo, nalulungkot ka at extreme yung iyong emotions at normal po iyan na nararamdaman. Kaya napaka-tricky nito, no, lalo na kung ikaw kapapanganak mo lang. Di ko kasi alam kung anong edad na yung iyong mga anak, pero 'di ba at some point of your motherhood baka kasi maramdaman mo na wala ka na bang ibang silbi kundi maging ina? 'Di ba? Paano naman yung mga pangarap mo? Paano naman yung desire mo bilang isang babae, bilang isang professional? What about it? Pero dito sa bagong lalaki, probably na iparamdam niya sa'yo that you can become someone else, someone better. 'Di ba? Someone na hindi lamang isang housewife, isang nanay, isang magulang, hindi dahil may mali sa mga bagay na 'yon. Pero again, no, kapag tayo kasi ay na-stuck na sa isang routine, minsan nakaka-bore, minsan pakiramdam mo, ito na lang ba ang gagawin ko pang habang buhay? What about yung iba kong mga pangarap? Normal na maramdaman 'yan. Pero yung ma-mistake mo, 'di ba? Napakiramdam mo kailangan mo ng ibang lalaki sa buhay mo para maramdaman mo yan. Diyan medyo confusing. Ako ang pakiramdam ko dito, baka nadadala ka lang nung pakiramdam na may fresh, may bagong feeling sa buhay mo at sa iyong pakiramdam. Baka hindi naman talaga pagmamahal yung nararamdaman mo kung hindi yung bagong emosyon na naibibigay at naipararamdam sa'yo nung taong ito. Kasi 'di ba, ikaw na nga ang nagsabi, even yung iyong husband hindi mo rin talaga mabitawan because alam mo yung number of years, yung experiences na inyong pinagsamahan. And ano yung mga bagay na inyong napagdaanan, napaglagpasan para lang makarating kayo dito. Dito mo pa ba itatapon at i-give up ang lahat? Sa totoo lang, no, marami kasi sa mga buhay may asawa na, yung hinahanap pa rin nila yung dating tamis nung nagliligawan pa lang. Naku, talaga pong mahihirapan kayo kung patuloy nyo pong hahanapin yung dynamic ninyo noon at patuloy ninyong ikukumpara yan sa kung anong meron na kayo ngayon kasi it will never be the same. Nag-e-evolve po ang feelings, nag-e-evolve ang ating maturity, nag-e-evolve din ang ating mga priorities. Kaya kung kayo dati boyfriend-girlfriend, napaka-sweet ninyo, 'di ba? Iba yung emotions, iba yung dynamic. But then as soon as you became, 'di ba, husband and wife and you had kids,
That's when you realize, bakit ganito? Parang nag-iiba na kami. Before, we used to go out on dates. Nagdadamit ako, ang sexy-sexy ko. Pero kung hahanapin natin yon at patuloy nating ipagbabangga yung realidad ng nakaraan sa realidad ng ngayon, talaga pong mahihirapan tayo. And we may start to feel na, alam mo yon, papunta na sa failure yung relasyon. When the truth is, inevitably, nangyayari po talaga ang pagbabago. 'Di ba? Sa pag-ibig, mag-iiba talaga yan. And it's okay, it's normal. Kaya wag po nating hanapin ang nakaraan sa ating present life. Dahil talagang tayo ay mafo-frustrate lamang. 'Di ba? Ang i-appreciate mo kung ano yung meron ngayon sa harapan mo, nandyan pa rin kayo, you've come this far. At tanggap nyo pa rin ang isa't isa, kakampinin nyo ang isa't isa. Siguro ngayon, no, hindi ko naman ikaw madidiktahan na hiwalayan mo na agad yung iyong karelasyon ngayon. Pero isipin mo, is this the kind of future that I wanna give my kids? Okay lang naman kung talagang hindi mo na mahal yung asawa mo, hindi rin natin ipipilit, but do it the proper way. Hindi yung alam mong may mga masasaktan ka sa kasalukuyan dahil alam mo it may cause trauma to the people around you at kapag yan po ay nangyari, iba ang impact niyan. Maski sa mga anak mo, talagang babalik yan. Hindi dahil ito ay karma, hindi dahil unfair ang Diyos at ibabalik yung parusa sa mga anak mo, but it's also part of the consequences ng iyong ginawa. 'Di ba? Ng iyong mga desisyon. Kaya ask yourself, willing ka ba na i-put through yung mga anak mo, yung iyong asawa, sa ganong klaseng trauma? Or aayusin mo to, susubukan mo, and if it doesn't work, 'di ba? Gawin mo yung gusto mo but do it the proper way. Gawin mo doon sa paraan na malilesen mo yung pain kahit papaano. Kumbaga magbigay naman tayo ng konting courtesy, ng konting respeto bilang tayo'y makatao. Kung wala na yung pagmamahal, yung pagiging makatao na lang yung ating pairalin. But for now, pairalin muna natin ng mas marami pang music as we head back to more of the songs. Dito pa rin sa Heart Speaks together with yours truly. This is Alex Baltazar sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibe sa sound trip, ang lupet.